sa banal na templo. Purihin siya ng lahat ng tao. Pag-ibig niya ay walang hanggan, hanggang sa araw na to ng pagdiriwang. Pag-ibig niya ay walang hanggan, hanggang sa araw na to ng pagdiriwang. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain po natin kaisa ng buong simbahan si Papa San Gregorio, pantas ng simbahan. Hilingin natin ang kanyang panalangin. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong mga hinirang na tao ay matyaga mong tinuturuan at maibiging nililingap. Ipagkalubos sa amin ang iyong espiritu ng karunungan bilang tugon sa pagdalangin ni Papa San Gregorio na pinangasiwa mo sa iyong sambayanan upang maging kasiyahan kailanman ng mga tagapangasiwa ang pag-unlad ng kawang banal sa isip, sa salita at sa gawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo. Sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at ang mga tapat na kapatid kay Kristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo tuwing ipananalangin namin kayo. Sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita, ay ipangaral sa inyo. Ito'y lumaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epafras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa Kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig na lumikha. Kahoy na olibo sa tabi ng templo,
Ang aking katulad, nagtiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig na lumikha. Di ako titigil ng pasasalamat sa iyong ginawa. Ang kabutihan mo'y ipahayag ko kasama ng madla. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig na lumikha. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit anuman ang karamdaman ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag mo nang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat yan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral nga siya sa mga sinagoga sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Asamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang maliwanag na patunay na mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Sinabi po dito na lahat ng may sakit na dinala sa Kanya ay pinagaling niya. At hindi lamang po ito, kaunti marami ito. Kaya nga, inumaga na sila. Considering na magsimula po sila, ay palubog na ang araw. Sapagkat that time, before that, ay galing siya sa sinagoga. Nagturo siya, and of course, marami pa siyang kinausap at ginawang iba. And so, from a very busy day, mamamahinga na lang, naglingkod pa. And then kinabukasan, umalis uli, lumarga uli, sapagkat ang sabi niya ay, kailangan din siya ng iba pa. Kalain mo yun. All-encompassing ang pagmamahal niya. Para sa lahat talaga. Lalo pat kung mapapansin po natin dito, sana yung detalye kung paano pinagaling ni Kristo. Yung mga may karamdamang dinala sa Kanya. Kasi ang sabi dito, pinatong niya ang kanyang kamay sa kanila. Sa bawat isa sa kanila. Hindi general yung pagpapagaling. Hindi niya basta sinabi, okay, sige, lahat kayong magaling na. Pwede naman, di ba, sapagkat makapangyarihan ang salita niya. But still, He touched each and every one of them. Sapagkat maaaring pare-pareho nga namang may karamdaman ng mga yan, pero iba-iba pa rin yan ang sitwasyon at pinagdaraanan. At yun ang kanyang ipinaramdam sa mga tao noon na sinasabi rin ng Panginoon, in effect sa atin ngayon, na bawat isa sa atin ay mahalaga sa Kanya. Gayunpaman, wag po sana nating mamiss ang isa pang detalyeng mahalaga. Sapagkat bago pagalingin ni Kristo ang maraming mga tao, pinagaling muna niya ang biyanan ni Pedro. Na para sa akin, nagsasabi ng katotohanan, na bagamat ina-atensyon na ng Panginoon ang lahat, mas siguradong
pinag-uukulan niya ng pansin ang pangangailangan, ang concern ng kanyang mga alagad. And this applies to everyone who is being used by God to advance His kingdom. Pwedeng sa mga pare, pwedeng sa mga madre, pwedeng sa mga misyonero, pwedeng sa kahit sino na naglilingkod ng totoo sa kanyang kawan. Pwedeng sa engineer, pwedeng sa doktor, pwedeng sa kahit sinong nagtatrabaho na gumagawa ng mabuti para sa ikabubuti ng iba. At syempre, applicable yan sa mga nagpapakabuting asawa, ina, ama, anak, magulang, kapatid, kaibigan. Basta sino mang ginagamit at nagpapagamit sa Panginoon sa paggawa ng mga mabuting bagay ngayon. Hindi kailanman pababayaan yan ng Panginoon. Naalala ko po noon, nung malaman ko nga po na dito ako ma-assign, walang simbahan, walang kumbento, kasagsagan pa ng pandemya, syempre natakot din naman ako. Pero hindi ko makakalimutan yung sinabi ng isang may edad na pare. In his wisdom, ang sabi niya sa akin, nakatatakot talaga, Padre, pero gawin mo lang yung tungkulin mo. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Sigurado. At napatunayan ko pong ito'y totoo. Kaya nga po, ngayon, di po ba kayo nagtataka na panay ang paggawa natin ng mga chapel, sunod-sunod, sabay-sabay. Nasa pang-4 na tayo. Actually, nagsisimula na sa pang-5. Meron pang pang-6, meron pang pang-7. Don't get it wrong, ha? Sinisigurado ko po sa inyo na ang lahat ng mga komunidad na tinutulungan natin, kailangan talaga ng tulong. Na kung hindi po natin tutulungan, sigurado, tatagalan. Bibilang ng maraming taon, sigurado ko, bago makapagpagawa ng chapel o simbahan. Bukod pa dito, yung buwan-buwan na tinutulungan natin, iba't iba. Basta partikular simbahan ang tinutulungan natin. Iba't ibang mga chapels, iba't ibang mga simbahan. Meron ding mga individual. Natandaan nyo naman siguro na may tinaguyod pa tayo na batang nagpa-liver transplant sa India. Pagtulong-tulungan natin, yun lang po higit ng 1 bilyon. Kung titingnan po ninyo yung collection natin, sa gastos natin mula noon hanggang ngayon buwan-buwan, kuryente po natin ay hindi bababa sa 200,000 buwan-buwan. Dahil sa mga aircon nito, na linggo-linggo lang naman binubuksan. Aside from those times na may kasal na 1 o 2 beses lang naman sa loob ng 1 linggo. Hindi mo akalaing ma-afford natin na tumulong pa. Pero ang katwiran ko kasi, kapag gusto ng Panginoon, magkakatotoo yun. Ngayon, kung wala na tumutulong, ibig sabihin siguro na ayaw na ng Panginoon. Yun naman din ang sinasabi ko sa mga tinutulungan natin. Kapag wala lang tulong, ibig sabihin hanggang dyan na lang muna, saka na po tayo magpatuloy. Pero nandun yung lakas ng loob ko, honestly, na magpatuloy. Kasi basta gusto ng Panginoon, mangyayari yan. At yun po ay napapatunayan natin na magpasahan ka ngayon. Again, ito po ay applicable din sa kahit sino. Halimbawa, again, sa pagpapakabuti mong asawa, magulang, anak, sa pagtataguyod mo sa pangailangan, hindi actually ng sarili mo lang, sapagkat kung sarili mo lang isipin mo, okay na maayos, ayahay na ang buhay, di ba? Pero yung nagpapakapagod sa sakripisyo para sa iba, lalo na yung kinakailangan ng tulong talaga, sinisigurado ko po sa inyo. Tayo mga kawalang ng Panginoon kung ang pag-uusapan ay yung paglalarawan ng kanyang kaharian. O di tayo ang kanyang mga tauhan. Pababayaan ba ng hari ang kanyang mga tauhan na ang ginagawa lang naman ay ang kanyang kalooban? Siyempre, hindi pwedeng mangyari yan. Kaya nga, sa panalangin tinuro ng Panginoon sa atin, nung sabi niya sa atin, sabihin natin, mapasa amin ang kaharian mo. Mangyari dito sa lupa, para nang sa langit ang kalooban mo. Maghari ka nawa dito, sa bawat yugto, sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Matupad nawa dito ang kalooban mo. Yun ang ibig sabihin nun And then, after that, anong sabi? Humiling din kayo. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Yun Magkakonekta yung dalawa ngayon, hindi po magkahiwalay yun. Kasi, in advancing God's kingdom, nandoon yung pangako, bibigyan ko kayo ng inyong makakain sa araw-araw. Kaya mga kapatid, kung ang ginagawa natin ay tama, kung ang ginagawa natin ay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa luho natin, hindi sa sariling kapritsyo natin, hindi sa sariling kalooban natin para sumikat lang tayo, para pag-usapan lang tayo, para maisip lang na mabuting tao tayo,
Hindi. Kung ang ginagawa natin ay yung kalooban lang ng Panginoon at ang tumitingkad talaga ay siya, hindi tayo, sinisigurado ko po sa inyo na tayo'y hindi pababayaan ng Diyos. Ngayon, kung medyo nagtatagal, basta magtiwala. Pwede nating tanungin, yung ginagawa ko ba ay kalooban pa ng Panginoon? Bakit wala akong nararamdamang suporta? Bakit parang wala yatang nababago? Baka pwede nating tingnan na may iba siyang kalooban para sa atin. Pero kung sigurado tayo, ito'y kanyang kalooban, tayo lang tayo. Pasasaan ba't darating din ang kanyang tulong? Siya naman din ang nakakaalam kung tayo'y tauhan yan talaga at kung tayo alipin niyang sumusunod sa kanya, dapat naniniwala tayo, siya naman din at hindi tayo nakakaalam ng best way at best timing ng kanyang pagtulong sa atin. Huwag po sana natin ma-miss din yung detalye na palubog na yung araw ng pagalingin niya yung mga may sakit na dinala sa kanya. Kasi nga po, galing pa siya sa sinagoga. Isipin po ninyo kung nairita, nabuwisit, mga may sakit ito sa paghihintay ang mga taong ito. Uwi na tayo! Tagal-tagal naman. Hindi sila napagaling. Naghintay sila. Sapagkat alam nilang ang Panginoon ay darating at kapag ang Panginoon ay dumating, imposibleng walang tulong na dumating. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan at laging meron siyang mabuting dahilan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Imposibleng wala. Imposibleng wala siyang ginagawa. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Naniniwala ako, hindi sa nararamdaman ko, kundi sa pinangako ng Panginoon sa akin. Hindi niya ako papabayaan. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Doon ko binamatay ang pananampalataya ko na sinabi niya sa pangako niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Pumigit tayo. Panginoon, tulungan mo kung makasunod sa kalooban mo at gawin ang mga ipinapagawa mo kahit gaano kahirap at kahit gaano katagal. Tulungan mo po ako mapanghawakan ng mga sinabi mo, ang pangako mo na hindi mo ako pababayaan. Lalo pat kung ako'y sumusunod lamang sa mga gusto mong mangyari, sa mga gusto mong aming maranasan. Basta tulungan mo lang po ako, Panginoon, hindi lang din sa mga resultang hinihiling ko, kundi sa tiyaga na dapat ay magkaroon pa ako. Dahil may mga pagkakataon talaga na nangihina ako at nawawalan ng pag-asa. Pero sa tulong mo, kakapit lalaban uli ako. Alleluia! Ihin ng Diyos. Alleluia! Masalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Imposible niya tayong pabayaan. Taan mo yan. Alleluia! Maaaring hindi yan ang iyong nararamdaman. Pero namang mas importante, yung nararamdaman mo, yung nararamdaman ng Panginoon para sa iyo. Mabuti lamang para sa ikabubuti mo. Pagmamahal lamang ang nararamdaman ng Diyos sa iyo. Kaya mayroon kong magandang news. Hintay lang, pasensya lang, tiyaga lang. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat.
Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. kung lalapit kay Jesus. Lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Itunala at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Purihin ka ngawat ng Diyos sa rurok ng kalangitan, dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Itunala at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paghahain ay yunawang paunlakan upang sa paggunita kay Papa San Gregorio, kami ay makapakinabang sa paghahain ito na ibinigay mo sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Gregorio ay aming pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng bayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at pagdasal natin muna ang ating mga mahal na yumawa. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal, katulad ni Papa San Gregorio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Siniyasat mo ako at alam ang aking puso, walang maididin sa'yo sa'king gawa. Di ko pa binabanggit, iyon na itong batid. Sa'yo anumang isip ko'y diningin. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa'kin, di ko maabot karunungan mong angkin. Diyos, ako ay siyasatin, alamin ang damdamin. Ako'y iyong subukin upang puso'y mahalal. Kung ito'y hindi tapat, malalaman mong ganap. Ihatid
ihatid ako sa buhay mong wagas. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkain si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo, upang sa paggunita namin kay Papa San Gregorio, kami matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magkampanan namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalit, Ina ng pag-asa, Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagat kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, kapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. maraming po salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagbibigay ng maraming milagro sa simbahang ito at sa iba't ibang mga tinutulungan po natin. Marami pong salamat sa inyong lahat. Kasama rin ang mga sumusuporta natin sa atin sa iba't ibang panig ng mundo ng Pilipinas. Salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po.